Sasabak na ang Gilas Pilipinas sa Window 2 ng FIBA Asia Cup Qualifiers at ngayong Nobyembre may pagkakataon ng Pilipinas na makuha ang tiket para makapasok sa FIBA Asia Cup. Balikan muna natin ang mga pinagdaanan ng 15-man pool. Sino sa tingin nyo ang pasok sa Final 12? 15 players ang pinangalanan sa pool, halos lahat pamilyar sa sistema ni Coach Tim Cone dahil sa paglalaro sa Window 1 noong Pebrero. Sigurado nang hindi pasok sa Final 12 si Jamie Malonzo na absent din sa lineup ng FIBA Olympic Qualifying Tournament at PBA Governors Cup dahil sa calf injury. Baka wala rin sa Window 2 si AJ Edu. Isa sana si Edu sa mga inaasahang big man stopper ng FIBA OQT pero hindi siya nakalaro dahil sa injury. Yun lang, posibleng di rin siya makalaro sa Window 2 nang ma-injure sa Japan B-League game ng Nagasaki Velka kontra Akita Northern Happinets. Enter Japet Aguilar. Malaking tulong si Aguilar bilang backup big man lalo noong Window 1 kung kailan wala si Edu at Junmar Fajardo. Isa rin siya sa pamilyar sa sistema ni Cone kaya nadala rin sa FIBA OQT sa Latvia. Banat na rin si Japet lalo't kakatapos lang ng PBA Governors Cup Finals ng Ginebra kontra TNT. Bago pero hindi na rin bago ang pagdating ni Ange Kwame. May tuturing siyang bagong pangalan pagdating dito sa Gilas pool ni Cone para sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Si Kwame nagsilbing naturalized player ng Gilas noong 2021 edition ng FIBA Asia Cup. Pero nakalaro na rin si Ange para kay Cone noong 19 Asian Games sa Hangzhou, China. Sumabak din siya para sa Meralco Bolts sa East Asia Super League 2024-25 season. Sigurado na may chemistry na siya sa team lalo't makakasama ni Ange ang kapwa Bolts player na si Chris Newsome. Kakagaling lang ni Newsome sa Meralco Bolts upset ng KBL champion na Busan KCC Aegis sa EASL. Kaya asahan na talento ng PBA Philippine Cup Finals MVP pagdating sa paggawa ng puntos. Pero gaya sa Asian Games, tiyak na mas gagamitin ni Cone si Newsome pagdating sa pagdepensa ng mga matinik na Tall Blacks. Pero kung most valuable player lang ang pag-uusapan, lalayo ka pa ba sa 8-time PBA MVP na si Junmar Fajardo? Asahan na mapapalaban ng best player of the 2024 Governors Cup laban sa mga malalaking atleta ng New Zealand. Ito rin ang pagkakataon niyang magpakitang gilas sa international stage matapos ma-absent sa Window 1. Present din ang kanyang San Miguel teammate na si CJ Perez. Matapos humataw para sa Birman nitong Governors Cup, isa si CJ sa mga aasahan para umiscore para sa gilas kontra Tall Blacks. Noong Window 1, naka-average siya ng 4.5 points, 2 rebounds at 3 assists sa loob ng 15 minutes. Isa rin sa mga inaasahang pumutok para sa gilas si Calvin Oftana. Medyo mainhin pang laro ni Oftana noong Window 1 sa kanyang 9 points at 4.5 rebounds pero humataw na siya para sa TNT Tropang Giga sa Governors Cup Finals. Isa sa mga must-watch young guns ang reigning UAAP MVP na si Kevin Kembao. Simpleng hataw lang ang pagkamada ni KQ ng average na 12.5 points at 4.5 rebounds sa loob lang ng 17.2 minutes noong Window 1. Walang kapaguran din si Kembao na frontrunner din ng UAAP Season 87 MVP race. Magkukulang man sa pahinga si KQ pagdating sa Final 4, may tuturing pa rin daw ang karanasan bilang win-win para kay Lasal coach Topix Robinson. Posible ring win-win ang pagtawag kay Mason Amos para sa Window 2. Hindi pa gaanong nakakalaro si Amos para kay Cone sa Gilas pero asahan na makakatulong ang experience na to para sa 20-year-old center at future teammate ni Kembao sa Lasal. Case in point, ang former Fighting Maroon na si Carl Tamayo. Kontra Chinese Taipei, humataw si Tamayo ng 11 points at 6 rebounds. Hindi rin siya nagpatinag sa malalaking players ng maka 7 points laban sa Georgia sa FIBA OQT. Patak na rin siya sa international games sa kanyang paglalaro para sa Changwon LG Sakers sa KBL. At kung usapang international game, papahuli pa ba si Dwight Ramos? Hindi nakalaro si Ramos sa 7 laban ng Levanga Hokkaido sa Japan B-League dahil sa injury. Pero nakabalik siya sa court nitong buwan, good news para sa Gilas. All around kasi ang performance ni Dwight na naka-average ng 10.5 points, 4.5 rebounds, 3 assists at 1.5 steals sa Window 1. Naka 13.7 points, 5 rebounds at 3.7 assists din siya sa 3 laro sa FIBA OQT. Ang malaking tanong, makakabalik at makakalaro ba ng 100% ang kapwa B-League player na si Kai Soto? Isinailalim kasi sa concussion protocol si Kai matapos tamaan sa mukha sa isang laro ng Koshigaya Alphas. Pero naniniwala si team manager Richard Del Rosario na makiklear si Kai bago mag-November 21. Isa si Kai sa mga inaasahan ni Cone sa Window 2 lalo pat number 1 si Kaiju pagdating sa double-doubles noong Pebrero.
Naka-average siya ng 15.5 points at 12.5 rebounds kontra Hong Kong at Chinese Taipei. Isa rin siya sa 4 na players na nakalimang block sa window 1. Pumuntok din si Kai Sigilas upset kontra Latvia sa OQT nang maka 18 points at 8 rebounds. Makakobra kaya ang Kaiju Kraken tandem kontra Tall Blacks? Masasabing nakadepende yan sa galawan ni Scottie Thompson. Isa si Scottie sa mga main driver ng Ginebra system ni Coach Tim sa PBA. At kita rin yan sa window 1 ng FIBA Asia Cup qualifiers dahil siya ang numero 1 pagdating sa assist. Tig siya mang nagawa niya kontra Chinese Taipei at Hong Kong. Magawa niya kaya ulit kontra New Zealand? The magic lies in Justin Brownlee. Bigo si JB na muling makuha ang PBA Governors Cup title kahit na sobra-sobra ang paghataw para sa Barangay Ginebra. Pero babala ni Tim Cone, mag-ingat ang mga kalaban sa isang motivated na Justin Noipy na gustong makabawi. Pagdating sa efficiency sa buong FIBA Asia Cup qualifiers, number 1 si Brownlee. 65 ang kanyang kabuuang rating o 13.5 kada laro. Number 4 na nga sa 21 average points, meron din siyang 10 rebounds, 6 assists, 2 steals at 1 block. Sino sa tingin nyo ang Final 12 para sa Gilas? Let us know your thoughts sa comment section. For more stories, check out onesports.ph.